mahal. O kaya dito sa Cabanatuan, iba yung presyo ng lupa, yung mga cities nila, iba rin yung presyo ng lupa. So yung bahay, may corresponding lang din na amount na ina-approve si Pag-ibig. So may bracket din yan kung magkano. So pangatlo po yung selling price natin. So may kinukuha lang din na porsyento din si Pag-ibig at may bracket po kung magkano po yung ma-approve sa atin. So sa tatlo po na yon, kinukuha po ni Pag-ibig yung pinakamababa. So yung sa pinakamababa na yon, yun po yung magiging result na kung magkano po yung ma-approve sa atin. So yun po yung result na yon, ibibigay po yun sa amin. Pag nakuha na po namin yon, yung mismong amount lang yung binibigay, hindi yung paano siya na-compute. Okay po. So once na okay na po yung property, meron ng result si Pag-ibig, together again with your requirements, yung result na nakuha natin kay Pag-ibig, at saka po yung ibang requirements ni lupa, i-resubmit po natin yung papers ninyo kay Pag-ibig. So that's the time po na magkakandak ng employment verification si Pag-ibig sa mga employer ninyo. Ang pag-CCI po ni Pag-ibig ay 3 beses na po. Dati kasi via email and ano lang po, calls. So sa ngayon, nagsa-site visit na po si Pag-ibig. So sa email po, may handling time lang si Pag-ibig. So within 48 hours, dapat po makapag-reply na yung employer ninyo kay Pag-ibig. Kasi kung hindi po makapag-reply si employer ninyo, matatag siya as notice of disapproval. So kung bago naman sila mag-send ng notice of disapproval, magtatawag pa sila sa employer ninyo. Pero kung hindi pa rin sila makontak or wala po yung contact person doon sa yung magsasabi nung kung tama ba yung sinabit niyong COEC payslip 2316. So, pag hindi po pa rin makontak, magsa-site visit na po si Pag-ibig. So, kaya po kami nang hihingi ng sketches. So, yung sketch na yon kailangan po detailed, may landmark, at ano po yung main road papunta doon sa office ninyo. At nire-require din ni Pag-ibig na yung company, as much as possible, merong signage na ito yung company. So, may mga instances tayo na yung si Pag-ibig po, hindi nila makuha or hindi nila makita yung company. Kasi nga naman, sister company pala ang inyong employer. So, ano nyo lang po yun sa amin, sabihin nyo lang yun sa amin na sister company. Ang hahanapin na company ay ito. So, okay na tayo. So, okay na po yan kung naging successful yon. Ang susunod po na magiging process ay lalabas na po yung tinatawag na Notice of Approval. Sa Notice of Approval po, makikita po doon kung magkano yung na-approve sa inyo na amount ng niloloan. Nandun na rin po kung magkano po yung amount ng monthly amortization ninyo at ilang years yung na-approve sa inyo. Bakit kung ilang years yung na-approve? Kasi meron din kasi yung edad natin, ano rin po yan, may parang nakaka-apekto sa ilang years natin yan makukuha. So kung 40 years old po kayo nag-apply ng housing loan, so hindi na po yan 30 years. So siguro mga 20 or 25 years na lang yan. So may ganun po. Tapos po, once po mayroon na tayong notice of approval, tatawag po kami sa inyo na na-receive na namin yon at need nyo po yun i-sign. So pwedeng ipadala namin sa inyo yon. Tapos po, once na nasa-sign nyo na po yung notice of approval, i-resubmit po natin ulit yan kay Pag-ibig. So si notice of approval po, meron pong nakalagay doon ng mga documents na kailangan i-submit. So kung meron pang kailangan i-submit on your end, nandun pa po yun. Pero mostly, sa ano yun, sa pagta-title transfer na yon ni lupa. Yun usually yung kailangan i-submit. Kasi bago po natin i-submit yung papers ninyo ulit, tsaka yung notice of approval, kailangan po yung titulo natin, okay na. Bayad na si BIR, wala nang problema, bago i-submit. So pag na-submit na po natin yan kay Pag-ibig, bilang lang tayo ng ilang weeks,
lalabas na po yung tinatawag na take-out or loan take-out na tayo. So, kaya po nire-require namin dyan sa mga sinasign ninyo, kailangan po ang nakalagay yung active na email address at contact number. Bakit? Kasi si Pag-ibig po, magte-text doon sa inyo na na-take out na po yung account ninyo. Let's say nakalagay po doon, na-take out kayo ng April 22, automatic po yan, May 22 ang inyong first monthly amortization. So si Lupa, mag-email din naman sa inyo kung may balance pa kayo kay Lupa or may refund kayo. So, ganun po yung mangyayari sa atin. So, after that po, may notice na tayo ng take-out, mag-inform kami sa inyo na kailangan nyo pong kuhain sa amin yung tinatawag na move-in papers. Yung mga sinabnit po ninyo, ay mga sinasign po ninyo na yan, mabibigyan naman po kayo ng copy after pa po na ma-take out po yung application natin. So, makikita nyo rin dyan sa mga sinasign ninyo, yung mga coded forms or yung forms na may mga code, yung deed of absolute sale, deed of conditional sale. Sa dami po niyan, isa lang po yung makukuha ninyo. So, original po yung bibigay namin sa inyo. Kung makikita niyo dyan sa deed of absolute sale at deed of conditional sale, may mga blanco po dyan. Yung sa technical description. Yan po yung ilalagay na details dyan po sa blanco na yan. So, bago namin ibigay yan sa inyo, at bago namin yan ibigay kay Pag-ibig, meron na po yung details. At notaryado po namin yung ibibigay sa inyo. Yan po yung gagamitin ninyo sa... Yan po yung katunayan ninyo na nasa inyo na yung property. So, pag ano naman po si Lupa, once na ongoing po yung process ng ating application, at okay na po yung property natin, at nasabitan natin kay Pag-ibig, si Lupa po ay nagpapa-early move-in. So, kaya tayo meron contract to sell dyan, at saka memorandum of agreement. Yan po yung pwede natin gamitin pag pinag-move-in na kayo sa pag-a-apply ng ilaw at tubig. So, pag pinag-early move-in po kayo, kayo po yung magpa-process ng ilaw at tubig. Bibigyan lang namin kayo ng notaryadong contract to sell po. So, may question po ba? Ano po yung water? Yung water saan? Manila water pa rin po ba? Kung saan po yung nasasakupan ng property natin? Prime water na po yun. Yung sa bangka. Possible, opo. Basta kung saan po yung property natin, kung ano po yung nakakasakop na electric or water company, doon po tayo mag-apply. Doon na lang po kami. Yes, ma'am. Opo. May question pa po? Sinong shoulder ng fee para sa... Ilaw tubig po? Si buyer po. Question pa po? Bali, hindi na pa lamang Manila water, no? Kasi yung sa Bella Vita Santa Rosa, Manila water siya. Nakaan. Hindi ma'am. Kung sino po, Kung sino yung supplier ng subdivision. opo. Siya Basta yun. kung sino po yung nag-aano sa within the area. Kasi sa Cavite namin, may dalawa. Dahil lupa na siya, ano po? Hindi na siya Ayala. Hindi ma'am. Hindi naman. Ayala pa rin naman yung subdivision natin. Si Lupa kasi, inventories lang naman yung hawak nila doon. So yung management ng subdivision, electric and water supply, kung ano yung existing, yun pa rin tayo. Yung sa title transfer natin, halimbawa po kasi yung property is binili natin sa ibang tao, di ba po? So, bago namin i-submit yan kay Pag-ibig, naka-title na to Pag-ibig siya. So, once na fully paid na kayo kay Pag-ibig, halimbawa, after 30 years, fully paid na kayo na po yung magpapatitle transfer papunta sa inyo. So, yung titulo po is naka-Pag-ibig kasi niloloan natin kay Pag-ibig. So, pag na fully paid na kayo, yung 30 years to pay ninyo, fully paid na kayo na po magpapatransfer papunta sa inyo. Papat-transfer pa po. Kayo po muna, kayo na po. Hindi pa ba nakadbaling per kagad tatanggapin ni Pag-ibig yan? Ang tinatanggap po ni Pag-ibig, naka-title transfer na sa kanila. Sa pangalan ni Pag-ibig. Pangalan po ni Pag-ibig. So, cancellation of mortgage na lang. Pagka... Hindi. Kay Pag-ibig na po, si Pag-ibig po yung mag-ano sa inyo doon. So, libre na yung transfer of title from lupa. To Pag-ibig po. Yes. And then, Yung pag-ibig to. so sa Pag-ibig nakapangalan, hindi sa bahay. Hindi pa sa buyer. Ah,
Sino Kasi po niloloan magbabayad? natin. Yung transfer po, buyer din. Yung pag-ibig to buyer, kayo po yung magpa-process. Kasi naka-loan po tayo kay pag-ibig, kaya nakapag-ibig po yung tito. Third loan din po kasi sa pag-ibig sa Bella Vita, sa Tartarga. Binigyan nila ako ng kopya sa akin nakapangalan. Yung titulo. May mga ano pa kasi yan, ma'am. Depende po yun sa developer. Sa amin kasi, ma'am, nakapag-ibig, tas kayo na po magpapatay ng transfer. May question pa po? May question pa po? I-ano ko lang po ha, yung may dun sa papers po na sinasign ninyo, may tinatawag na borrower's validation sheet. Yung sa mga OFW, lalo na po yung mga seaman, required sila umattend ng seminar via Zoom po yan. So, 1 to 2 hours lang naman po yun, kaya i-ano nyo na po na umattend kasi hindi tayo matitake out kung hindi kayo makaka-attend ng seminar. May question pa po? May question? Okay po. Approach nyo na lang po pag may question. Thank you.